In this video, bibigyan ko kayo ng tips kung nahihirapan kayo sa German cases, yung nominative, accusative, genitive, dative. So, bibigyan ko kayo ng mga informations at mga tips kung paano nyo ba matututunan ng madali, maiintindihan ng simple ang ating German cases. But we're going to tackle first the nominative and the accusative dahil itong nominative and accusative ay napapaloob sa A1. So, hi mga kasisi! So it's been a long while since my last video about our Christmas Eve with my family here in Germany. At dahil nga na-aksidente ako last November, ay nahirapan ako mag-video ulit. At now I'm getting better. Sa tingin ko, okay na ulit ako para gumawa ng mga videos para sa inyo. Na-miss ko kayo. At dahil doon, gusto ko na kagad magbigay ng mga tips and advices. Lalo-lalo na sa mga A1 self-study learner, okay? So if you are ready, please prepare your ball pen and your notebook and your vocal cords. Dahil ang video na to ay may kasamang kanta. Yes, gumawa ako ng kanta para sa inyo na mas mabilis nyo matutunan ang ating nominative and accusative cases. Okay? But first, bago natin simulan, please click the subscribe button and hit the notification bell na sa ganon, lagi kang updated. Okay? My for na cases in German language, nominative, accusative, genitive, dative, ngunit pag-aaralan muna natin ay dalawa. Yan ang nominative at accusative. Nominative, accusative. Yan muna ang pag-aaralan natin. Ang first German cases ay nominative. Tandaan siya lagi ang subject ng sentence, ngunit huwag malilito sa kanyang article. Definite article ni der, die, das. Der, die, das. Der, die, das. Indefinite article niya ein, einen, eins. Ang second German cases ay accusative. Tandaan siya lagi ang direct object. Siya rin ang tinutukoy palagi ng verb. Definite article ni den, die, das. Den, die, das. Den, die, das. Indefinite article ni einen, eine, eins. So, sisimulan muna natin sa nominative case. Ang nominative case according sa ating kanta ay ito ang ating subject of the sentence. So, pag sinabing subject of the sentence, siya ang pinag-uusapan sa buong sentence. Siya ang nagiging topic. At ang nominative case ay mayroong definite and indefinite article. Ibig sabihin, ang article ay ang der, die, das for the definite article and ein, eine, eins for the indefinite article. By the way, ang mga article ay may corresponding gender din sila. For example, der is for masculine, die is for feminine, das is for neuter, ein for masculine, eine for feminine, and eins for the neuter. So now, let's move on for the example. Dahil nominative case tayo ngayon, kailangan natin ng simple lang na sentence. Okay? For example, the bag is small. Okay, hanapin mo na ngayon. Unang-una, anong gender ng iyong noun? Ang noun mo dito pinag-uusapan ay ang bag. Yeah, bag. So, ang gender ng bag ay feminine. Tandaan nyo, sino mahilig sa bag? Siyempre, mga babae. So, the Tasche. Yeah, correct. And then, the German of small is klein. Okay, so pagsamahin natin lahat at buuin natin. Die Tasche ist klein. Correct. Die Tasche ist klein. So pag hindi nyo nakalimutan nyo yung definite and indefinite article, kantahin nyo lang yung der, die, das. Kaya nga nagpo-point-point ako ng mga kamay-kamay na ganyan. Para yung hinlalaki nyo is there, yung gitna is die, and then yung pangatlo, yung na middle finger nyo ay yun ang magiging neutral nyo or the das or the eins. Okay? Mas madali siyang memorize.
Last example tayo for nominative before tayo pumunta sa ating accusative. The girl is pretty or beautiful, like that. So, una-una, syempre, number one tip, hanapin nyo muna ang gender ng inyong noun. Ano bang gender ng inyong noun? Correct. Made, shen, lahat ng nagtatapos sa si, ha, en, or shen, tandaan nyo yan. Always yan na neutral. So, Mädchen is das Mädchen. Correct. Lahat ng si, ha, C-H-E-N, nagtatapos or ending in C-H-E-N ay, ano yan, neutral. Neutral siya palagi. Okay, Brutchen, Hähnchen. So, lahat yan lahat yan ay neutral, okay? So, ano ang German ng pretty or beautiful is schön, okay? Pag dikit-dikitin ulit natin, i-construct natin, das Mädchen ist schön. Correct. So, tingnan nyo, ang dali-dali, di ba? So, dito naman sa ating accusative case, medyo mahirap at medyo complicated. Di katulad ng ating nominative, hahanapin nyo lang ang inyong noun, ay madali nyo na kagad makikita kung ano yung dapat nyong gamitin na definite and indefinite article. So, dahil ang ating accusative case ay direct object natin of the sentence. Ano ibig sabihin ng direct object? Siya yung tinutukoy ng verb. For example, okay, magbibigay na kagad tayo na example. For example natin na I drink a coffee. Ay natin ang noun. So, ang noun natin, ang sino ba dito yung pinag-uusapan? Siyempre, ako, ich, di ba? Pronoun, ich. Then yung verb mo, drink is trinke. I-conjugate nyo lang trinken, trinke. I-conjugate nyo siya. Alam nyo naman niya kung paano mag-conjugate niyan. And then, dito tayo ngayon magkakatalo sa accusative natin. So, yung accusative natin, siya daw yung tinutukoy ng verb. Ibig sabihin, drink. Ano ba yung iniinom ni Ish? Ano yung iniinom ni Ish? So, yung iniinom ni Ish, yun ang magiging accusative natin. So, ang magiging accusative natin ay yung cafe. Pero, meron siyang article. So, I drink a coffee. A coffee is indefinite. So, hanapin nyo ngayon kung ano ang gender ni coffee. Of course, coffee. Sino mahilig sa kape? Mga lalaki. So, masculine siya. Di ba? So, eine, eins. Alin doon ang masculine? So, ang masculine natin is einen. Oh, correct. So, ngayon, construct natin. Ako, excited na ako. Construct natin. So, I drink a coffee. Okay, ich, tama. Trinke, correct. Einen, correct. Kafe. Oh, correct. Tama na. Ich trinke einen Kaffee. Correct. Medyo gumagaling-galing na kayo ha. Okay, magbibigay ulit ako ng isang example. So, how about this example? She eats the pizza. So, hanapin mo yung noun and then yung accusative article niya and then the verb. Okay, she. So, medyo bago sa inyo siguro to, she. Pero easy, simple lang yan. She is she, correct? This is singular pronoun. And then, conjugate mo ngayon yung eat. So, correct, east. Correct, she east. And then, ano ang gender ng inyong pizza? Yes, that is a feminine. So, der, die, das. Hanapin nyo sa daliri nyo, der, die, das. So, ano doon ang feminine? Tama yung pangalawa, yung hintuturo nyo. Siya ang inyong feminine. And then, die Pizza. And then, i-construct natin lahat. Sie isst die Pizza. Correct, di ba? Oh, mas madali na sa inyo ngayon na accusative and nominative. So, ito last example natin sa ating accusative, okay? How about we read the newspaper? So, medyo complicated pero madali lang yan. Basta kantahin nyo kung nakakalimutan nyo. Okay?
Sino ang subject of your sentence? Of course, we. In German is wir. Okay? And then the verb read is listen. Correct? And then the accusative natin ay the newspaper. Ang newspaper, in Deutsch is Zeitung. So ito pa tip, lahat na nagtatapos sa U and G or Zeitung, Ausbildung, lahat ng may ay babae yan, feminine lahat yan. Tumpak na 100%, lahat na nagtatapos sa U and G ay feminine, okay? So, understood na die Zeitung ang gagamitin natin. Okay, construct natin ngayon. Wir lesen die Zeitung. Correct! So, iyan po yung video natin at sana may natutunan kayo kahit papano. At maraming salamat palagi sa suporta. Lagi may mga nagko-comment. Sobrang thank you. Maraming salamat sa inyo. Pwede nyo din akong i-email. I will put my link down below kung email address. Kung in case na hindi ako makapag-reply sa inyo agad at medyo private ang gusto nyong itanong sa akin, pwede ko nyo po akong i-email. Sana i-apply nyo po kung ano po yung natutunan niya dito sa video na to dahil talagang pinagtutuunan ko talaga ng pansin kung paano ko ba mapapadali yung pag-aaral nyo, mga tips maibibigay ko sa inyo dahil nagdaan din ako kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Please don't forget lagi, supportahan niyo po yung video ko. Subscribe, share, and like. Maraming salamat. Hope to see you in the next video mga kasisi. Cheers!